So, ano nga ba daw yung tatlong views ng man? Nandyan yung natural versus transcendental, man as a social, social, and antisocial, at saka yung democratic view of men. So, pinakaunang-una sa lahat is yung natural at saka yung transcendental. Dito kasi, very controversial to kasi debate siya. Like, tao ba tayo dahil sa nature natin o tao tayo dahil may something more? Kasi ang natural, yan yung pagiging natural natin na tao. Like, tao tayo kasi tao tayo. Kasi mga animal tayo na marunong mag-isip, na ganito, ganyan. Yung sa transcendental kasi, iba yung paniniwala niya. Kasi, sa transcendental, something more or may ibang reason pa bakit tayo tao. Unang-una sa lahat, tingnan natin or i-compare na lang natin silang dalawa. Yung sa natural view kasi, yung view niya is kaya tayo naging tao kasi produkto tayo ng nature or ng biology. Biology itself or science. Yung sa kasi, transcendental is lampas siya sa biological view or hindi lang dahil tao tayo dahil biologically tao tayo, but tao tayo kasi there's something more. Sige, para mas maintindihan natin, balikan natin. Yung natural view kasi, yung behavior niya is, 'di ba kapag sa biology, 'di ba kapag sa biology is yan yung may mga genes, nandiyan yung mga environment natin, yung mga pangangailangan natin kasi nga tayo tao tayo. Yung sa transcendental kasi, ang pinag-uusapan niya dito is may soul daw tayo, soul. Hindi yung sa Korea. Soul is yung kaloob-looban, may free will, or free will is yung kalayaan na gawin yung mga gusto natin. May reason kung bakit tayo nagiging tao, at saka may konsensya din tayo. May konsensya din tayo. Hindi lang dahil biologically tao tayo, but because there's something more. And yung something more na yun is tinutukoy niya is may soul tayo, may karapatan tayo, may soul purpose tayo kung bakit tayo nandito sa mundo. 'Di ba? Yung sa natural kasi, parang sinasabi niya na nandito tayo sa mundo kasi wala, para mabuhay. Yung sa transcendental hindi. Nandito tayo sa mundo kasi may reason kung bakit tayo nandito. Okay. Mga sikat na dito is mga writer dito. Sa natural is yung kay Darwin, kay Freud, 'di ba yung mga behaviorist. And yung sa transcendental naman, is sikat dyan is si Plato, Kant, at saka si Christianity. So, to sum it up, yung sa natural, minimi niya dyan is tao ka kasi animal ka na matalino. Yung sa transcendental, tao ka kasi may spirit or values ka na wala sa hayop. Okay? Kaya nga siya something more. Ito kasi, tao ka kasi tao ka. Ito, tao ka kasi there's something more. Kaya ka naging tao. Wow. Sige, dito naman tayo sa man as social, asocial, and antisocial. Kapag sinabi nating man as social, ang principle niya is no man is an island. Ano ba yung sinasabi natin na no man is an island according kay Aristotle? No man is an island is hindi tayo mabubuhay na tayo lang mag-isa. Maniniwala ba kayo dun? Kung babalikan nyo yung history or yung story ni Eve at saka si Eve, Adam and Eve, 'di ba si Adam is siya lang mag-isa? And binigyan siya ng kasama para mag-reproduce, para may kasama siya, para may magsisimula ng humanity. So you think mabubuhay si Adam kung siya lang mag-isa? Hindi, 'di ba? And you think mabubuhay si Eve kung siya lang mag-isa? Hindi. Sa panahon nila. Hindi ko naman sinasabi na yung babae at lalaki hindi ngayon mabubuhay na sila lang mag-isa. Mabubuhay pa rin naman. Pero technically speaking, doon kay Adam and Eve, hindi naman sila mabubuhay kung mag-isa sila, 'di ba? So no man is an island. What if itapon kita sa isang island? Mabubuhay ka ba na ikaw lang mag-isa? Siguro mabubuhay ka ng mga ilang years, pero lalamunin ka din ng lungkot, ng ganito, ganyan, kung wala ka na masyadong magawa, tapos wala ka ng ibang makitang tao, and then kakainin ka ng mga tiger, para bang lumayo na tayo sa discussion. So yun, no man is an island according kay Aristotle.
Mini-mean kasi ng social dito is, socially speaking, yung mga tao daw talaga kasi is, kailangan nila ng may makakasama. Need talaga natin na may family tayo, need natin na may community tayo, para ma-feel natin na belong tayo sa isang society. Example niyan, sa social work kasi, 'di ba kaya nga tayo nagkakaroon ng group work at saka yung mga community organizing kasi naniniwala tayo na naayos yung problema kapag may support system. Meaning, mas napapadali or mas naaayos ng madalian yung isang problema kapag may support system ka or may sumusuporta sa'yo or may magtitiwala sa'yo na kakayanin mo yan, kaya natin to, basta sama-sama tayo. Yun yung man as social. Okay? Social is nakikihalubilo sa ibang tao. Dito naman tayo sa asocial. Yung sa asocial naman, isang principle niya is yung tao daw is kaya niyang mabuhay mag-isa. Hindi daw necessarily na kailangan siya ng society. Di ba very contradicting dito sa social? Kasi yung sa social, no man is an island. Asocial, naging negative siya. Kung eto positive, naging negative siya. Kasi, naging asocial siya and sinasabi niya or pinaglalaban niya na hindi ko naman kailangan ng ibang mga tao para mabuhay ako kasi mabubuhay naman ako. Eto kasi, pinaniniwalaan nila is hindi lahat is gusto talaga na may kasama sila or hindi lahat gustong makisama. Nandyan yung mga taong okay lang na mag-isa, yung mga introvert, na para bang tinatamaan ako. Parang yun, like, sa society natin ngayon hindi ko sinasabi, wag i-erase nyo na sa utak nyo yung kay Adam and Eve. Iba yun na panahon. Pero ngayon, yung sa asocial is may mga tao daw talaga na mga introverted. Like, ayaw nila masyado na may ibang kinakasama or okay naman sila na mag-isa lang sila. For example, yan yung ang pinaglalaban niya dito is hindi siya sa asocial kasi hindi naman din masama na hindi naman siya masama na trait. Ang niya lang kasi is para hindi siya makasakit ng tao, mas gugustuhin niya na siya lang mag-isa or mas prefer nila na sila lang. So in social work, kapag bubuo kayo ng isang group, tapos sasabihin ng isang group na, "Ma'am, parang ayokong sumali sa group therapy." Tapos tatanungin mo siya, "Bakit? Bakit ayaw mong ganito?" Like, "Ma'am, ayoko talaga kasi hindi ako sanay," or "Ayokong maraming kasama kasi nga nasa asocial siya na part, diba?" And irerespeto mo yung decision niya. Kaya nga tayo may self-determination, principle of self-determination. Kung ayaw niya, wag mong ipilit na, "Ma'am, kailangan mo talaga yung group therapy na to. Kaya hindi ka magiging okay kung wala sila." Ay, hindi pwedeng ganun. Kaya nga asocial. May mga tao na asocial talaga. Prefer nilang mag-isa kasi nabubuhay naman silang mag-isa. Napaka-sad naman. Sige, dito naman tayo sa anti-social. Anti-social naman, sila talaga yung mga taong ayaw nila. Ayaw nila sa mundo, Ayaw nila sa society. Ayaw talaga nila. Anti-social. Kung yung social, positive, nakikihalubilo. Asocial, hindi masyadong nakikihalubilo. Pero kung may nakikihalubilo naman. Yung anti-social, hindi talaga. Like, hindi talaga siya, against siya sa society. Like, ayaw ko. Parang ganun. Usually, naniniran, lumalabag sa mga batas, ganun. Kasi yung paniniwala nila is, may mga tao talaga daw kasi na hindi lang ayaw makisama, gusto pang guluhin yung society. Sila yung mga anti-social. Okay? Example niyan is yung mga magnanakaw, yung mga scammer, yung mga abuser, or yung mga sadyang mga basher lang sa internet. Na dahil wala na silang magawa sa buhay nila or dahil ayaw nila sa mga tao, binabash na lang nila kahit hindi naman talaga kabash-bash. Kasi maraming ganyan sa internet talaga, wala silang magawa. Sige. Basta ang kailangan nyo lang tandaan, itong sa social, positive siya. Asocial, neutral lang. Anti-social, negative. Ulitin ko. Social, positive, kasi nakikisama siya sa ibang mga tao. Asocial, somewhat negative, pero hindi siya very, very negative. Kasi lang naman, ayaw niya lang makihalubilo.
Yung antisocial, ayaw niya talaga sa mga tao. Negative na siya. Okay? Dito naman tayo sa democratic view of men. Pag sinabi nating democratic view of men, ito yung mga pananaw na gamit ng social worker at ng modern society. Ang core belief niya is yung equality. Ano ba yung equality? Yung lahat ng tao is pantay-pantay yung worth. Walang mas mataas kasi mayaman or degree holder. So, pinakaunang-una sa lahat, yung sa core belief ng democratic, core belief is yung pinaniniwalaan ng mga democratic view of men, nandyan yung equality or yung lahat ng tao is pantay-pantay yung worth. Walang mas mataas kasi mayaman o dahil degree holder. So, wag niyong isipin na dahil degree holder ako, mas lamang na ako sa inyo. No. Kasi I was once a reviewee. And dati tinitingal ako din yung mga resource speaker namin, yung mga RSW, kasi I was manifesting na maging kagaya nila. And inshallah, magiging kagaya nyo rin kami. And don't worry guys. So, huwag niyong isipin na lamang ako sa inyo kasi pare-parehas lang naman tayo. It's just that I have a title and you don't have yet, pero dadating din kayo dyan. Okay? Huwag niyong iisipin na lamang ako kasi hindi. Pare-parehas lang tayo. Equality. Pangalawa naman is yung perfectibility. Yung sinasabi natin na yung tao daw is pwedeng mag-improve or magbago kasi wala tayong tinatawag na hopeless case. Diba sabi ko sa inyo walang hopeless case? Lahat ng case pwede, possible siya na matulungan mo or possible na magawan ng paraan. One or the other way, magagawan mo ng paraan. There's no such thing as hopeless case. Yan yung tandaan nyo. Kasi hindi pwede na sasabihin mo sa client mo na, ma'am, wala na talagang pag-asa yung problema mo, ma'am. Like, hindi na siya solvable. Hindi na talaga. Then, mawawala na din ng pag-asa yung client. And then, baka humantong sa suicide. And hindi natin gusto yung mga ganun. Okay? Sige. Isa pa dito is rationality. Yan daw is yung tao daw is may kakayahan na mag-isip at mag-decide para sa sarili niya. Tama naman. Kasi nga meron tayong self-determination, 'di ba? And on your own, you can decide on your own. Hindi naman porket sinabi ko na mag-study kayo, tapos doon pa lang kayo mag-study. Hindi naman, 'di ba? Kasi alam niyo naman na yung pag sinabi ko na mag-study kayo, it's for your own good kasi magte-take kayo ng board exam or nag-aaral kayo. Siguro pag sinabi ko na tumalon kayo sa bangin, maging rational na kayo. Like, bakit kayo tatalon sa bangin? Like, papasa ka ba kung tumalon ka? Kahit na pumasa ka kung tatalon ka, mag-isip ka, kapag tumalon ka, mamamatay ka. So, 'di ba? Rationality, kailangan rational yung pag-iisip mo. Alam mo dapat kung ano yung tama at sa hindi tamang gawin. Okay? Pangapat is yung freedom with this responsibility. Malaya ka pero dapat hindi mo tinatapakan yung freedom ng ibang tao. Hindi porket sinabi mo na may freedom dito sa country na to sa Pilipinas, pwede mo nang tapak-tapakan yung ibang tao just because may freedom ka. Or just because may freedom of speech tayo, sasabihin mo na sa isang tao na, ay, ang pangit mo naman. Tama ba yun? Diba, ang pangit ng ugali mo pag ganun. Hindi porket may freedom tayo. Dapat, kung may freedom ka, lahat din ng gagawin mo is responsibilidad mo. Kung magkakamali ka, responsibilidad mo. You have to take the accountability or dapat accountable ka sa lahat ng mga actions na gagawin mo. Hindi pwede na magre-rely ka lang just because we have a freedom or democratic tayo. Hindi po ganun. In a positive way, ang pagiging democratic. Okay? So, basta ang tandaan nyo lang sa democratic view is tao ka, may utak ka, may worth ka, at kaya mong magbago. Basta ba, mabigyan ka lang ng chance. Kaya nga siya, democratic. Okay? Sige. Super haba ng discussion natin dito sa 3 views of man, di ba? So, dito naman tayo sa dominant values ng mga Filipinos. Ano ba yung